Alright mga amigos, middleweight division isa sa mga pinakamakasiysayang division sa mundo ng boxing. Hindi mabilang ng mga legendary fights kabilang ang mga Sugar Ray Robinson versus Jake LaMotta, Marvin Hagler versus Thomas the Hitman Hearns, Felix Trinidad versus Bernard Hopkins at marami pang iba. Pero mula nga po na mawala dyan sa division na yan, sina Saul Canelo Alvarez at Triple G, naging matumal nga po ang middleweight division. Kaya naman ngayong naikasa na ang 3-belt unification ni na Unified World Middleweight Champion Janibek Kazakhstyle Alim Khanouly at WBA World Middleweight Champion Erislandy Lara. Ito na po ang pinaka-importanting laban sa middleweight since Canelo versus Triple G noong 2018. Hayan po mga amigos, opisyal na po ang Janibek Alim Khanouly versus Erislandy Lara unification ayon mismo sa report ng boxing scene. Sa December 6 po mga amigos ang laban, co-main event ng sagupaang Isaac Pitbull Cruz at Lamont Roach Jr. Nagaganapin nga po sa San Antonio, Texas. Napaka-importanting laban po nito mga amigos para kay Janibek pati na rin kay Erislandy Lara dahil may mga bali-balita nga po na ang magiging undisputed sa middleweight o baka kahit 3-belt holder pa lamang ay babain na ni Terence Crawford. Dahil ito nga pong si Crawford ay inaasinta ang maging kauna-unahang 4-division undisputed champion. Bagay na hindi pa po nagawa ni Numan sa mundo ng boxing. Samantala sa iba pang balita, the Filipino Flash Nonito Donaire sa edad 43 tatangkain maging ikatlong pinakamatandang boksingero na naging world champion. Number 1 nga po dyan mga amigos si Bernard Hopkins sa edad 49 anyos naging world champion pa. Pangalawa si George Foreman sa edad 45 nag-world champion pa. Ang ikatlo sa kasalukuyan ay si Tulani Malinga, 42 anyos. Kaya naman kapag tinalo po sa December 17 ni Nonito Donaire si Seiya Tsutsumi, si Donaire na po ang magiging ikatlo. Noong mga nakaraang araw mga amigos, may mga balita nga po na inaasahan na nga daw pong i-elevate itong si Donaire as WBA full champion. From interim gagawing full champion. So marami pong nalilito, may mga nagme-message din po sa akin kung totoo ba ito. Well mga amigos, wala pa pong anunsyo mismo ang WBA. Pero ang masasabi ko nga po dyan, medyo kakaiba itong sitwasyon ngayon. Ang sitwasyon po kasi ngayon mga amigos, yung makakalaban ni Donaire, si Seiya Tsutsumi, ay isang champion in recess. Ibig sabihin siya talaga yung totoong champion. Pero hindi naman po siya natalo, na sideline lang siya. Nagkaroon ng injury kaya hindi nakapagdepensa. Dahilan upang i-elevate ang dating interim champion na si Antonio Vargas. Ngayon dahil pumanaw nga po ang ina nitong si Antonio Vargas, hindi naman po siya makakapagdepensa sa itinakdang panahon. Kaya siya naman ngayon yung champion in recess. At dahil interim champion naman po si Donaire, natural marami pong nag-e-expect na gagawin din ng WBA yung ginawa kay Antonio Vargas. From interim, noong hindi makapagdepensa si Seiya Tsutsumi, in-elevate nila si Vargas as full champion. So dapat i-elevate din nila si Donaire as full champion. Pero ngayon wala pong malinaw na detalye kung in-elevate na ba si Donaire. Ang tanging sinasabi lang po sa mga boxing websites, sinasabi lang po doon na kapag nanalo raw po si Donaire laban kay Seiya Tsutsumi, magiging siya ang ikatlong pinakamatandang boksingero nakasungkit ng major world title mula sa isang kilalang sanctioning body. So kung ganun ang sitwasyon mga amigos, ibig sabihin vacant world title yung paglalabanan.